Mga kaibigan, kung nagkakaisa lang talaga ang mga Pilipino, sumuporta sa gobyerno, sumunod sa batas, isa-isang tabi ang personal interest at iba pang interest na pang sarili lang talaga, may pag-asa ang bansa. Alam niyo kung bakit? Kasi alam ba niyo, ito talagang good news ito eh. Dalawa po ang major development na nangyari sa mundo na ating ginagalawan. Una, tayo po ay nawala na doon sa financial, yung FATF. Yun hong tungkol sa issue ng money laundering or maduduming pera mula sa mga sindikato or terorista. Ibig sabihin, tayo po ay nakawala na sa ilang taon o panahon. Yan kasing FATF na yan, naging policy na sa buong mundo para labanan ng terorista at maduduming pera umiikot sa buong mundo. Kaya tayo ay napilitan din ng mga panahong yon na sumama dyan. Ngayon po tayo ay hindi na. Tayo ay pinakawala na. Tayo ay nire-respeto na ng international. Kaya tayo hindi na sinama dyan dahil nakita nilang kayang kontrolin ng Philippine government, ng Philippine Authority ang laban sa maduduming pera, yung Anti-Money Laundering Council, para nga sa mga organized na sindikatong nagpopondo at nagpapaikot ng volume ng pera sa buong mundo. Tayo ay nakawala na doon. Ang ibig sabihin daw positibo. Sabi nga ni Astro del Castillo, yung pagkawala natin sa pagdududang tayo ay napapaikutan ng mga maduduming pera, ay dahil nawala na nga ito, naitiwala na sa atin, nakakatulong ito sa ekonomiya. Lalaki ang volume ng perang for business na papasok sa Pilipinas. Hindi na sila magdadalawang isip na baka sila'y harangin. Pangalawa, pati yung volume ng mga remittance, kayo mga overseas Filipino workers o mga Pilipino sa abroad, hindi na rin kayo mahirapang magpadala kung magkano ang dapat yung ipadalang pera. Dahil hindi na kayo mamomonitor ng financial organization sa buong mundo na pinagdududahang illegal money. Yan yung isa. Good news po tayo ngayong araw na ito. Dahil sa pagpupursigi ng ating Pangulo ay napatanggal na po ang ating bansa sa Financial Action Task Force Gray List. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Nakita po ng Financial Action Task Force or FATF ang naging pagtatrabaho ng Administrasyong Marcos na magampanan ang obligasyon para matanggal o mabawasan ang mga gawaing nauugnay sa money laundering at pagpupondo sa terorismo. Ano po ba itong FATF? Isa itong independenteng organisasyon na binubuo ng 39 na miyembro na nagtatakda ng mga international na pamantayan upang labanan ang money laundering at ang propaganda ng terorismo. May mga bansa po na nailalagay sa blacklist or gray list. Kapag blacklist, ibig sabihin ay may significant strategic shortcomings o sobrang kakulangan upang sugpuin ang money laundering at terrorist financing. At kapag nasa gray list, ito ang mga bansang actively working with FATF para ma-improve ang anti-money laundering processes at kailangan na magawa ang mga action plans at rekomendasyon sa natatakdang panahon para maialis sa gray list. Naipasok tayo sa gray list noong Hunyo 2021 sa pamumuno ni dating Pangulong Duterte. Dahil sa una, kakulangan sa regulatory supervision ng gambling operations. Tandaan natin na mayagpag ang mga pogo noon. Pangalawa, weaknesses in the implementation of targeted financial sanctions na kahit may nababalitang anomalya sa mga transaksyon lalo na noong panahon ng pandemya, ay mukhang pinababayaan lamang. At pangatlo, delays in the implementation of Anti-Terrorism Act of 2020 na kahit na napakalaki ng Intel at confidential funds noon. Nailagay nga tayo sa gray list noong 2021 matapos matukoy ng international watchdog na 18 na kakulangan na dapat matugunan ng gobyerno para labanan ang money laundering at terrorism financing sa bansa.
Pero dahil ipinag-utos ng ating Pangulo through the Executive Order number 33 na kumilos agad-agad upang matanggal ang ating bansa sa gray list. Nakita ng FATF ang improvements ng Pilipinas patungkol sa money laundering and terror financing controls. Napakalaking accomplishment po ito ng ating Pangulo na matanggal nga ang bansa sa gray list. Kapag ka po ang bansa ay nailista sa gray list, mahihirapan po ang ating mga OFW sa kanilang mga remittances, pati na po ang transaksyong pinansyal ng bawat isa o ng bansa ay maaari pong hindi payagan. Mahihirapan din po tayo makakuha ng foreign investors. Kaya dahil natanggal po tayo sa gray list, hindi na po tayo mahihirapan, lalong-lalo na ang ating mga OFW na magpadala ng kanilang remittances dahil maiiwasan na po ang pagbabayad ng napakalaking fees at madali na rin po sa atin ang mag-inganyo ng mga foreign investors. Kakayanin natin, lalo na ng Pangulo, na linisin ang mga kalat na naiwan sa atin ng nakaraang administrasyon. Ipanalangin natin na mapanatili natin na hindi tayo muling mapasama sa gray list o blacklist ng FATF. Hindi titigil ang ating Pangulo na maisaayos at mapigil ang mga gawaing may kinalaman sa money laundering at terrorist financing. Maraming salamat para sa Bagong Pilipinas. Good news po talaga yan. Bakit? Kasi bilang isang OFW po, noong po ako'y nasa Malaysia, naranasan ko po yan. Ay, magpapadala ka ng pera, hindi mo maipadala. Dahil kino-question, bakit ka daw magpapadala ng ganung kalaking pera sa Pilipinas? Hindi po tinatanggap. Kaya po, eto, bilang isang bansa na nawala na po sa gray list, nako, napakarami pong investor ang papasok na sa atin. Bakit? Kasi pagkakatiwalaan na po tayo na ang mga pera po na pumapasok sa ating bansa ay malinis at hindi po gagamitin sa kahit anumang kabulastugan. Ito po kasi alam niyo kung bakit tayo napasok dyan. Isa pong dahilan dyan, Pogo. Kung maalala po ninyo, mayroon pong 6 na bilyong halaga ng building si Alice Go doon po sa likod ng munisipyo ng Bambang Tarlac. Kung ngayon po, yung pera na pinampagawa nun galing po sa masama. Galing po sa money laundering. Kaya po, nako, napakalaki epekto po nun. Doon pa lang, napakalaki na po ng epekto nun. At tayo po ay mapapasok talaga sa gray list. Pero alam nyo, yung tinatawag nating Tatay Digong noon, siya ang nagpahamak sa atin at nalagay tayo sa gray list dahil sa kanya. Naku po, Sus Maria Josep, yan ba yung tatay ipapahamak ang mga anak niya? Pangalawa, halos sa buong mundo, pinigil ni President Donald Trump ang USAID, yung ayuda o suporta ng Amerika sa lahat ng mga bansa na kailang kaalyado sa buong mundo. Meron silang daan-daang milyon o billion dollars na nakalaan dyan. Sa maraming mga bansa, pinigil ni President Donald Trump yung USAID. Pero sa Pilipinas, hindi po pinigil. Ipagpapatuloy. Katunayan, meron ng initial 366 million hanggang 500 million dollars na itutuloy at ipadadala, itutulong sa Pilipinas, especially sa modernization program ng Philippine Military at iba pa. Narinyo rin ang kasintigas na bakal na relasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos mula sa mga nakaraang Pangulo ng Amerika. Ngayon, under new President Donald Trump, ganon pa rin ang magiging posisyon. Yan pa ang isang fake news na pinapakawalan, lalo na nitong si Maharlika, at daw po nga Pangulong Bongbong Marcos ay mahihirapan dahil hindi daw po kaalyado ni PBBM si President Trump. Pero di ba, neto lamang natin nalaman ang totoo na ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay hindi po malalagay sa kahit anuman lang posisyon na alanganin dahil si Donald Trump ay pinayagan o hindi po tinutulan ang USAID o yung pong ayuda para nga po sa mga bansa na kaalyado ng Amerika. At napakagandang bagay po niyan dahil malaking tulong po yan. Kahit naman ako bilang isang Pilipino, ayon na rin sa history, alam ko at alam nating lahat
mga nag-aral ng history, nag-aral ng ating, kumbaga yung kasaysayan ng ating bansa, alam natin noong panahon pa po ng mga Kastila, panahon ng mga Hapon, ang mga Amerikano po ay napakalaki ng itinulong sa ating bansa para mabawi natin ang ating kalayaan at kasarinlan. Pero nung panahon ni Digong, nako, iniiba po niya ang kasaysayan. Kaya maswerte tayo. Kahit maliit tayong bansa, ay nirerespeto ng US government. Tutulungan tayo. Taliwas ito at malayo ito doon sa pinangangalandakan ng mga maka-Duterte na mahihirapan daw ang Marcos administration, mapenetrate ang US government, US president, kasi ang feeling nitong mga DDS na ito, si Trump ay kakampi or malapit kay Duterte. Hindi naman pala totoo at hindi naman kailan mangyayari. Dahil ang kahit na sino nagiging Pangulo ng Amerika, hindi yan kakampi sa oposisyon, hindi yan kakampi sa wala sa posisyon. Lagi ang kailang kinakampihan sa kailang national at business interest ay ang incumbent president. Now, si President Marcos. Ayan po yan. So dalawa na napakatindi. Kung ito lang yung ating ipagmamalaki at susundan natin, ang respeto ng international community, respeto ng mga negosyante at ng mga counterpart ng ating Pangulo ay nandoon na. Pilipino lang talaga ang nakakasira dito sa ating bansa dahil sa interest at political interest, personal na interest nung iba dyan. Magbago na kayo kung mahal nyo ang bansang ito, kung mahal nyo ang ating mga kababayan at ang kabataan. Sa issue ng West Philippine Sea, halos buong mundo kakampi natin eh. Pero merong mga Pilipino, wala kang madinig na nagsabi against China. Mas pinapaboran pa nga nila ang galaw ng China. Kasi pinagtatanggol nila or kanilang hindi nila sinusuportahan, binabanatan pa nila ang policy ni Pangulong Marcos at ang ating militar at Coast Guard sa pakikitungo at pagharap sa pang-aagaw, pananakop ng China sa exclusive economic zone dyan sa West Philippine Sea. Yun po yun eh. Di ba? Minadinig ba kayo sa kanilang grupo na pinagtanggol tayo? Hindi. Binabanatan pa. Lalo na yung mga nagpapakilalang international lawyer. Nakakala mo kakampi ng mga Duterte na ang piling nila sila ang tama. Yung pala kaibigan ng China. Sabi nga ng Commodore Tariela ng Coast Guard, noong nakaraang administrasyon, marami ring harassment na ginawa. Hindi lang pinag-usapan kasi malapit si Duterte at nakaraang gobyerno sa China. Kaya ayaw nilang ilabas ang totoong nangyayari. Pero noon pa, noong mga nakaraang administrasyon pa, patuloy ang harassment na ginagawa ng China sa mga Coast Guard, mga ngisda at sa West Philippine Sea. Ngayon lang, hindi tinatago dahil binubulgar ng gobyerno, dahil pinanindigan ng ating Pangulo na ating yan hindi papayagan ng China, kaya uminit ito. Pero dati nang mainit. Ibig sabihin, parang pinagtakpan ng nakaraang gobyerno ang totoong nangyayari sa West Philippine Sea dahil kinaibigan ng China. Ngayon, under President Marcos, hindi pinagtatakpan, inilalabas lahat para malaman ng taong bayan. So ano ang maganda? Itong kasalukuyan. Kasi walang itinatago. At nagkaroon ng malawak na awareness, malawak na impormasyon ng taong bayan sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo na ganun palang kalupit ang ginagawa ng China sa mga Pilipino. Kaya naman ang United Nations, European Union at malaking mga bansa sa mundo, kasama na ang mga kapitbahay natin. Ang Australia, New Zealand, Japan, South Korea at iba pang mga bansa tumutulong sa atin, naninindigan para sa atin. Kaya nga halos every other week o weekly na merong military exercise by land, by air, by sea dito sa Pilipinas at karagatan ng West Philippine Sea na galing ang mga barkong malalaking pandigma sa iba't ibang mga bansang nakikipag-coordinate sa Philippine Authority. Yan ang boses ng mundo para sa Pilipino. Diba? Pero meron mga Pilipino galit pa pag sinabing makapili or taksil o traidor. Nagkukunwari pa mga Pilipino pero ang pinagtatanggol ay mga ginagawa ng China. Ayan. Kung ano ang dahilan, alam na natin yan. Meron silang puon. Meron silang pinanggagalingan. Sana. Ulitin ko sana. Huwag nating malaman at makumpirma na merong financial support ang China sa mga kandidato na anti-Marcos. Sana hindi lumabas yan.
Sana walang ganyan kasi na magpapatunay ang kailang pagiging taksil, makapili kapag gumastos sila at gumamit sila ng foreign funding mula sa China. Dahil ibig sabihin, nagpahawak sila, nagpagamit sila para pagtaksila ng Pilipinas. Matindi yan. Kung meron kayong pagdududa, hanggang duda lang yan. Wala namang aamin. Pero talagang kaduda-duda na ang kanilang mga galaw. Please like and share ang ating video ito. So, tama po ang sinasabi ni Sir Mike Abe. Magtutulungan lang talaga ang mga Pilipino at hindi po magpapaapekto sa mga negatibo at mga maling impormasyon. Di ba? Naku, napakagaganda po ng mga balita na dumadating ngayon sa ating bansa. Napakagaganda po nito dahil makakatulong po ito sa paglago ng ating ekonomiya, lalong-lalo na. At ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay lagi nang dinadalaw ng mga leader ng iba't ibang bansa dahil nakukuha niya ang tiwala ng mga leader na ito. Dahil nga po nawala na tayo sa FATF Gray List, syempre ano kasunod niyan? Mga foreign investor na magkakaroon na ng interes na mamuhunan sa ating bansa para po lumago lalo ang ating ekonomiya. At nakita ko rin po nitong nakaraang bumiyahe kami, napakalaki na po ng pagbabago ng NAIA. Ng NAIA, ng Ninoy Aquino International Airport. Malinis, maayos na, yung mga toilet okay na, at yung meron ako napansin, nawala yung mga saksakan ng charger, yung mga outlet, pero naiintindihan ko kasi kahit papaano, malaki talaga ang nakakain na kuryente sa mga charger ng mga bumibiyahe. Pero di ba, kung gusto mo talagang mag-charge at hindi malobat ang iyong cellphone, magdala ka ng iyong power bank, di ba? Naintindihan ko ang sitwasyon doon. Ngayon, overall, maayos, malinis, hindi na po katulad noon na napakagulo ng sistema. Ngayon po, pati yung pushcart sa NAIA, maayos na po. Bago lahat. Ewan ko lang kung bago lahat kasi nakita ko lahat mga bago Ewan ko kung meron pang luma. Pero nakita ko ang sarap niya niyang itulak ngayon. Hindi na mahirap. Hindi katulad dati. Tinutulak mo, lumiliko ng sarili niya pakaliwa. Kaya po alam niyo ito, ang ating pong Pangulong Bongbong Marcos ay nagsusumikap na mapaayos ang ating bansa. Nagsusumikap para maiba ang ating bansa. Para magkaroon talaga ng pagbabago. Para magkaroon talaga ng pag-unlad. Pero, alam niyo po, ang ginagawa ng mga kaalyado ni Duterte at ng mga trolls nito, lalong-lalo na ng mga fake news vloggers and peddlers, sinisira nila ang mga ganitong magagandang balita. Buti na lamang po, malaya po ang mainstream media na ibalita ito. Buti na lamang po at meron ding Attorney Claire Castro para po ipaliwanag ang lahat ng mga magagandang pangyayari dito sa ating bansa na hindi po gaanong napapansin dahil nga po mas nauuna ang disinformation at ang fake news ni Digong. Kaya po buti na lamang po talaga andyan na si Attorney Claire Castro sa PCO dahil po siya po ang isa sa mga magiging haligi ng tamang impormasyon at pagbabalita at pagbibigay po ng tama, sakto, walang kulang, walang dagdag na mga impormasyon na magiging kapaki-pakinabang sa buhay ng mga Pilipino. Di ba? Kaya ako po talaga, alam nyo, lalo akong ginanahang mag-vlog nung makita ko diyan si Attorney Claire Castro na itinalaga na po sa PCO bilang Undersecretary. So, salamat po sa pagsama niya dito sa aking vlog. Salamat kaya Sir Mike Abe, ingat po kayo sa inyong bakasyon. Nasa mang panig po kayo ng mundo, mga tropa pips ko. Maraming salamat. 451,000 subscriber na po tayo. Salamat po. Ingat po kayo. Momo chup chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first.